Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, ang barko ng China Coast Guard na CCG-3302 ay patuloy na tinangkang banggain ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Ngunit dahil sa nahirapan ito makahabol sa BRP Cabra, abay nag-deploy ang China ng mas maliit upang tapatan ang bilis ng barko ng Philippine Coast Guard. At sa ibang balita, 880 mga Air Force ng Pilipinas at Amerika ang nagsama-sama para sa isang pagsasanay gamit ang kanilang mga fighter jets, at Philippine Air Force magkakaroon din umano ng karanasan sa paggamit ng F-16 fighter jets. At formal namang tinanggap ng Armed Forces of the Philippines ngayong araw ang pinakamoderno at pinaka-advance na barkong pangdigma nito. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Magkasamang lumipad sa Clark Air Base sa Pampanga ang mga FA-50 ng Pilipinas at F-16 fighter jets ng Amerika. Ito ay hudyat ng pagsisimula ng Cope Thunder exercise na isang taunang ehersisyo ng mga Air Force ng Pilipinas at Amerika, kung saan 730 Philippine Air Force ang lalahok sa nasabing pagsasanay. Bukod sa FA-50 ng Philippine Air Force ay lalahok din ang iba pang mga assets ng Pilipinas, kabilang ang A-29B Super Tucano at S-70I Black Hawk helicopter. Sa panig naman ng US Air Force ay 270 ang kalahok, gamit naman nila ang kanilang mga F-16C fighter jets, at ang ilan pa umano sa kanilang mga piloto ay dugong Pilipino. Isang malaking karangalan po talaga na nabigyan kaming pagkakataon, makabalik sa bayan na kinalakihan namin, tapos mag-serve, sa capacity na to. As far as further strengthening the interoperability, tapos yun nga po, yung mapalakas o mapatibay po natin yung samahan ng US and ng Philippines na naitaguyod na po dati pa. Tatagal ng 2 linggo ang pagsasanay na ito na nakatuon sa maneuver at tactics na gaganapin sa iba't ibang mga base sa Luzon, kabilang ang Basa Air Base, Clark Air Base at Rabina Air Base. Ang taunang pagsasanay na ito ng mga Air Force ng Pilipinas at Amerika sa unang pagkakataon ay magkakaroon na ng mga observers mula sa iba't ibang mga bansa, kabilang ang Malaysia, Thailand, Japan at Indonesia. Sa harap ng pagpapalakas ng ating depensa, tiniyak naman ng Malacanang ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa AFP Modernization Program. At ngayon po ay gusto po nila makompleto itong AFP Horizon 3. At depende po yan, of course, sa budget po natin, kung ito din po naman ay maaayunan ng Kongreso. At gagawin po lahat ng paraan, pagkakataon, lahat ng kakayanin, kung may mga budget po tayong kakailanganin, yan po ay gagawin ng ating Pangulo. Muli ding iginiit ng pamahalaan na ang hakbang na ito ay hindi laban sa partikular na bansa, kundi bahagi lamang umano ng pagpapabuti ng depensa ng bansa. Samantala, ang mga tauhan naman ng Philippine Air Force ay magkakaroon umano ng personal na karanasan sa paggamit ng mga F-16 fighter jets ng Amerika, kung saan inaasahan na magkakaroon din ito ang Pilipinas sa susunod na taon. At sa update naman sa pinagtatalo ng West Philippine Sea, mga kabayan, matapos ang muntik ng pagbangga ng CCG-3302 sa BRP Cabra ng Philippine Coast Guard, ang CCG-3302 kahapon ay patuloy umanong nagsagawa ng mga mapanganib na maniobra laban sa Philippine Coast Guard vessel na BRP Cabra. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, ang CCG-3302 ay gumawa umano ng maraming pagtatangka na iram ang likuran na bahagi ng BRP Cabra. Ngunit dahil sa napakahusay umanong pagmaniobra ng Philippine Coast Guard vessel ay nahirapan ang China Coast Guard Vessel 3302 sa paghabol sa BRP Cabra dahil maliksi ito. Kaya't ang China Coast Guard ay nag-deploy ng mas maliit at mas mabilis na sasakyang pangdagat, ang CCG-21612, upang mahabol umano ang barko ng Philippine Coast Guard at upang higit pang tangkaing iram ang Philippine Coast Guard vessel. Sa
Sa kabila ng mga agresibong pagkilos na ito ay matagumpay umanong nalampasan ng profesionalismo, katatagan at pagiging seaman ng mga mandaragat ng Philippine Coast Guard ang walang ingat na taktika na ginagamit ng dalawang barko ng China Coast Guard. Ang BRP Cabra ay patuloy umanong hinamon ang China Coast Guard Vessel 3302 na nagpapakita ng hindi natitinag na determinasyon sa harap ng pananakot. At sa ibang balita naman, sa paghahangad ng patuloy na modernisasyon, tinanggap ng Armed Forces of the Philippines sa isang formal na seremonya ngayong araw sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales ang pinakabago at pinaka-advanced na naval assets ng Philippine Navy na BRP Miguel Malvar FFG-06. Ang kaganapan ay dinaluhan ng mga pangunahing tauhan kabilang sina DND Secretary Gilberto Teodoro, South Korean Ambassador to the Philippines Lei Sanghua, AFP Chief of Staff General Romeo Browner, Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Espilita at Commander ng BRP Miguel Malvar na si Captain Paul Michael Hechanova. Ang pagdating ng BRP Miguel Malvar ay isang makabuluhang hakbang sa ilalim ng Horizon 2 ng Revised AFP Modernization Program na binigyang prioridad ang pagpapahusay ng kakayahan ng naval defense ng bansa sa gitna ng umuusbong na regional security dynamics. Ang BRP Miguel Malvar na idinisenyo upang magsilbing force multiplier ay inaasahang magpapalakas sa operational readiness at maritime capabilities ng Armed Forces of the Philippines. Gagampanan nito ang isang kritikal na papel sa pagpoprotekta sa integridad ng teritoryo ng bansa at pagsulong ng kamalayan sa maritime domain. Binigyang diin ng kaganapan ngayong araw ang dedikasyon ng Armed Forces of the Philippines sa pag-secure ng kinabukasan ng bansa sa pamamagitan ng mas malakas at mas mahusay na puwersa ng depensa.